Mga ka-crypto, ganito po kagulo at kasabik-sabik ang market ngayon. Matapos po ang tahimik na pagpasok ng Grayscale Dodge ETF, may panibagong papasok sa ring ngayong araw. At ito ay hindi po basta challenger. Galing po ito sa isa sa mga pinaka-agresibo at pinaka-pro data na kumpanya sa ETF. At yan po ay walang iba kundi ang Bitwise. Sa paglabas ng Bitwise Dogecoin ETF o mas kilala sa ticker na BWOW, maraming tanong ang sabay-sabay na sumulpot sa market. Totoo ba itong magiging spark na kailangan ni Dogecoin? Mas malakas ba ang dating ng Bitwise kaysa sa Grayscale? At ano ang pwedeng mangyari sa presyo ni Doge kapag nagkaroon ng bagong regulated access ang mga institutional at saka retail investors? Kaya yan po ang siyang ating pag-uusapan sa video na ito. At simulan po natin sa ating unang katanungan kung ano po ba ang ibig sabihin ng pag-approve ng NYSE Arca sa Bitwise Dogecoin ETF. Ayan, inaprobahan po mismo ng NYSE Arca ang pag-trade ng Bitwise Dogecoin ETF. Ang simpleng ibig sabihin nito ay may bago pong pinto na nabuksan para sa mainstream finance na pumasok kay Dogecoin. Kapag sinabi po nating ETF, ito ay isang exchange-traded fund na nagre-represent ng price performance ng asset. Dito ang asset ay si Dogecoin. Ang approval ng NYSE Arca ay isa pong malaking hakbang dahil ito ang nagva-validate sa ideya na si Dogecoin ay may lugar sa regulated investment markets. Kung iisipin mo, ilang taon lang ang nakalipas, si Dogecoin ay isang meme coin na ginawa bilang biro or joke. Pero ngayon, ang coin na yan ay nasa top 10 cryptos sa buong mundo na mahigit $22 billion market valuation. At meron po siyang higit $1 billion na daily volume. Sa mata ng traditional na finance, ang ganito pong liquidity at capitalization ay hindi na basta meme lamang. Ito ay market presence na humihingi ng regulated access. Kaya ang impact nito sa atin bilang mga traders at holders ay malinaw. Mas marami ang convenience. Hindi mo kailangang bumili ng coin sa exchange, hawakan ito at mag-worry sa wallet security. Ang ETF mismo ang gagawa ng mga ito para sa iyo. Para sa institutions at saka large capital movers, mas madali po nilang mapasok ng may compliance dahil ang BWOW ay registered under Securities Act of 1993 at ang custodial responsibility ay hawak po ng Coinbase Custody Trust. Ang ganito pong level ng compliance ay katumbas ng trust or pagtitiwala na kayang sumalo ng mas malaking pera. Ngayon ay bakit po ba mabagal ang simula ng Grayscale Dogecoin ETF? Noong nag-launch po ang Grayscale Doge ETF nitong Lunes, marami ang nagulat. Ang inaasahang trading volume ay posibleng $12 million sa unang araw. Pero ang nangyari, $1.4 million lamang ang pumasok. Itong disparity ay nakakapagbigay ng insight sa kung paano po kumikilos ang market sa labas ng hype. Sabi po ng Bloomberg analyst na si Ginoong Eric Balcunas, the further away you get from Bitcoin, the less asset there will be. Ayan, ang ibig pong sabihin niyan ay habang lumalayo ka sa hari ng mga asset na si Bitcoin, humihina ang liquidity at interest sa institutional level. Kaya dito po pumapasok ang psychology ng investor. Hindi lahat ay handang pumasok kay Doge kung wala pang malinaw na market catalyst o magandang narrative.
Ang grayscale ay kilala po sa passive approach. Yan ay paglista ng ETF, market trades, at saka period. Wala pong masyadong gamification, walang wow factor, walang branding push. Kaya nga siguro tinawag ng iba na Dodge ETF na walang Dodge energy. Sa technical standpoint, walang impulsive buying pressure sa market nang mag-open po ang grayscale ETF. Si Dodge mismo ay bumagsak ng 1% siya sa loob lamang ng 24 hours at higit 27% ng last 30 days nito. Kung ikaw po ay trader o investor, iisa lang ang tanong mo. Bakit ako papasok sa ETF kung mismong ang asset ay downtrend or bumabagsak? Ngayon ay paano nga ba posibleng lampasan ng Bitwise ang grayscale? Ayan, dito po nagiging interesting. Ang Bitwise Dogecoin ETF ay hindi lamang po basta listing ito. Ito po ay isang strategic debut. Una, ginamit po nila ang narrative na Dogecoin needs a regulated investment vehicle. Hindi po nila sinabing, here's an ETF. Ang sinabi po nila ay meron ng demand, kulang lang ang tamang structure. Sa marketing pa lang, na-establish na nila ang scarcity mindset. Si Dogecoin ay malaki pero underserved. Pangalawa ay ang timing. Ang grayscale ay nagbukas po sa katahimikan. Samantala, ang Bitwise ay pumapasok na may momentum. Lahat ng media outlets ay nakatingin, lahat ng analysts ay nagko-compare, at lahat ng mga traders ay naghihintay ng bounce catalyst. Kapag ang BWOW ay nagkaroon ng mas magandang first day volume kaysa sa grayscale, kahit doble lang ang performance, ang narrative ay automatic. Kung saan ang Bitwise ay ma-outperform or mahihigitan niya ang grayscale. At sa crypto market, ang narrative ang siyang hari. Pangatlo ay ang branding. Ang tickers ay meron po itong psychological impact. Kung ikaw ay Dodge believer at makikita mo ang ticker na BWOW, to be honest, ito ay nakakatama or natatamaan po tayo. Ang meme coin na may meme branding pero nasa regulated financial vehicle, this is the appeal of Dogecoin. Ayan, the coin is fun pero ang supply at liquidity ay seryoso. Ngayon ay ano po ba ang epekto nito sa presyo ni Dogecoin? Ito po ang pinaka-crucial or pinakamahalaga. Sa ngayon si Dogecoin ay naka-flat or slightly down. Normal lamang po ito. Kapag walang pumapasok na institutional liquidity, wala pong buying impulse. Pero ang ETF launches na ganito ay parang fuse sa isang bomba. Hindi ito sumasabog kaagad. Nagko-collect muna ng oxygen. Kapag may volume surge sa BWOW, kahit moderate lamang, mangyayari ang domino effect. Ang mga retail exchanges ay makakita po sila ng mas maraming demand kay Dodge. Ang mga crypto holders ay maglo-load yan or bibili. At ang mga algorithm boots or algo boots ay magpipick up po sila ng breakout zones at mag-iiba ang trend direction dahil sa mga yan. Ang isa pang malaking factor ay ang multi-ETF competition. Yan, ang Bitwise, Grayscale, at kasunod siguro ay ang 21 shares. Kapag may tatlong regulated Dodge products sa market, mas lumalakas po ang institutional discovery. Ang ETF market ay parang liquidity magnet. Kung meron pong magandang first mover na performance, susunod po ang iba. Diyan, nagkakaroon ng price dislocation. Yung imbalance kung saan ang price action ay biglang magiging irrational sa chart history. Kung ang hindsight naman ang pag-uusapan, ganyan po ang nangyari
kay Bitcoin noong first wave ng BTC futures at saka ETF products. Hindi po siya kaagad sumabog. Pero nung dumami po ang entry points, ayan, sumabog. Kaya ngayon, imagine po natin na ang narrative ay maa-apply dito sa meme coin na may established community at saka daily use sa tipping, social at saka speculation. At bilang panghuli, ay ano naman po ang aking masasabi tungkol dito. Kung ikaw po ay trader, huwag kang titingin sa ETF launch bilang stand-alone hype. Ang tingnan mo ay ang follow-through volume. Kung sa first 72 hours ay makita natin ang 2 times o 3 times na grayscale volume, kahit hindi po bullish sa chart si Dodge, ang sentiment ay magbabago. Kung ikaw naman po ay investor, tandaan mo na ang ETF ay para sa exposure at saka regulated trust. Hindi ka bibili ng ETF dahil gusto mo ng 10 times. Bibilhin mo ito dahil gusto mong pumasok sa Dogecoin ng walang on-chain risk. Ako personally, naniniwala ako na ang Bitwise ay mas strategic pong kumilos. May potential talaga na sila ang makapagbigay ng real momentum. Pero tandaan po natin, kahit may ETF, kung ang retail community ni Dodge ay hindi po magising, wala pong sustained pump. Kaya importanteng bantayan po natin, hindi lang ang ticker, kundi ang social metrics, search trends, at ang exchange flows. Sa huli, ang tanong lang ay, papasok ka ba muna sa ETF o direkta kay Dodge? Wala pong maling sagot. Ang mahalaga, naiintindihan mo kung saan nanggagaling ang iyong conviction. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Maraming salamat sa panonood.